Mga ka-crypto, kung hawak ninyo sa XRP o matagal na kayong nagmamasid sa galaw niya, may malaking pagbabago na tahimik pero malakas ang dating. Ito ay hindi price pump, hindi hype post, kundi galaw ng pinakamalalaking wallet sa network. Ang tawag dito ay whale restructuring. At ayon po sa analyst na si Zach Humphreys, ito ang sinyales ng shifting power sa loob ng ecosystem. Kapag ang pinakamalalaking players ay gumagalaw, hindi lang basta buy and sell ang usapan. Ito ay tungkol sa control ng supply, accumulation at kung sino ang may hawak ng tunay na influence sa market. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang nangyayari sa malalaking wallets. Ayon po sa datos, ang mga wallet na may hawak na higit 100 million XRP ay bumaba ng halos 20% sa loob ng 8 linggo. Humigit kumulang 569 wallets ang nawala mula sa top-tier cohort. Maraming holders ang naguguluhan sa unang tingin dahil mukhang bearish ito. Parang umaalis ang mga whales. Pero hindi po ganoon kasimple ang kwento. Ang pagbaba ng bilang ng mga wallets ay hindi po nangangahulugan na ibinagsak nila ang supply. Sa halip, mas malalaking players ang nag-a-absorb ng tokens mula sa mga umaalis na wallet. At dito po nagsisimula ang consolidation effect. Ngayon ay bakit po ba hindi ito simpleng flight out ng mga whales? Kung bearish po ang nangyari, dapat bumagsak ang total holdings ng mga whales. Pero kabaliktaran ang nakita natin. Ang natitirang malalaking wallet ay nag-hold ng higit 48 billion XRP. Ito po ang pinakamataas sa loob ng 7 taon. Ibig sabihin, hindi nagpapanic sell ang matitibay na wallets. Bagkus, kinukuha nila ang token mula sa mga mas mahihinang kamay. Kapag mas kaunti pero mas malalakas ang holders, ang supply ay mas centralized at mas predictable ang galaw. Ang tawag po dito ng mga analyst ay accumulation phase, isang sinyales na ang mga may malalim na kapital ay may long-term conviction. Ano naman po ang epekto nito sa market power ng mga whales? Kapag ang supply ay nasa kamay ng iilan, tumataas po ang kanilang influence sa market movements. Kung gusto po nilang magbenta ng malaki, pwede nilang igalaw ang presyo ng mas mabilis dahil hawak po nila ang malalaking volume. Pero sa kabilang side, kung hawak nila at tahimik na nag-iipon, tumataas po ang stability ni XRP laban sa short-term volatility. Ang concentration po ng supply sa top wallets ay parang ripple dam. Pinipigilan ito ang biglaang pagbagsak ng presyo dahil konti lang ang may access sa liquid tokens na pwedeng ibuhos sa market. Ngayon ay ano po ba ang ipinapahiwatig ng conviction ng mga natitirang whales? Ang mahalagang obserbasyon po rito, ang whales na hindi umalis ay nag-expand ng kanilang position sa panahon ng volatility. Sa halip na magbenta, kumuha sila ng mas maraming XRP. Ang ganito pong aksyon ay bihira sa panic markets at mas nakikita sa mga long-term market players na may tiwala sa network utility at saka institutional catalyst. Kung may malaking pagbabago sa macro tulad po ng regulatory clarity o bagong enterprise adoption, ang mga may hawak ng supply na ito ang unang makikinabang. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng analyst na maaaring nasa pre-structural recovery phase itong si XRP. Ngayon ay paano po ba naiiba sa XRP sa ibang malalaking crypto? Kadalasan sa ibang large cap tokens, ang supply ay nakaspread sa mid-tier holders. Ito po ang nagbibigay ng mas random na market behavior. Pero kay XRP, tumutok ang supply sa mga whales at sharks kaya kapag may demand shock, mas mabilis ang effect dahil kaunti lang ang naglalabas ng token.
Ito po ang tinatawag na asymmetrical advantage. Kapag may institutional demand o network adoption, hindi na kailangan ng mass retail redistribution. Nakapark na ang supply sa matitibay na kamay na mabilis mag-push ng structural price movement kapag nagdesisyon po silang kumilos. Ngayon ay ano po ba ang changing of the guards na sinasabi ni Zach Humphreys? Para kay Humphreys, hindi ito simpleng pagkawala ng whales, kundi pagpapalit ng klase ng whales. Ang dating top wallets ay maring short-term optimistic holders, pero ang mga natitira ay long-term capital entities na mas may kakayang mag-manage ng market cycles. Ito ang dahilan kung bakit tinawag niya itong market refinement, dahil ang hawak ng supply ay lumilipat sa mga wallet na hindi po basta natitinag sa hype o panic. Kapag ang supply ay kontrolado ng mas mature market participants, tumataas po ang posibilidad ng strategic price action kaysa sa emotional trading patterns. Ano naman ang dapat po nating bantayan bilang mga XRP holders ngayon? Hindi po sapat na tingnan lang ang price chart. Ang tunay na power indicator dito ay number at saka balance ng 100 million wallets. Kapag tuloy-tuloy po ang consolidation at patuloy na lumalaki ang average holdings ng mga whales, maganda sa posibleng major market shift. Pero bantayan din natin kung may malalaking transfer papunta po sa mga exchanges o unknown wallets. Dahil iyon ay pwede pong sinyales na maaari pong sinyales ito ng repositioning o distribution phase. Huwag din nating kalimutan ang network metrics tulad po ng payments volume at saka unique wallet activity. Ito ang masasabi ko pong utility-driven o speculation ang accumulation. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Kapag nagsisimulang magbago ang top layer ng market participants, hindi tayo dapat magpadala sa fear o hype or takot. Ang mga whales na natira ay walang dahilan para mag-expand ng milyong-milyong XRP kung hindi po nila nakikita ang future narrative ni XRP. Hindi natin masasabi kung kailan, pero ang pattern na ganito ay bihirang precursor sa downtrend cycles. Kung ikaw ay long-term believer, tingnan ang kilos ng supply, hindi lang ang presyo. Dahil sa crypto market, ang sinisecure ng malalaking players, kadalasan iyon ang tataas sa tamang panahon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.